pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na muli ay mayroon tayong mabuting pagkakataon upang ngayon ay makapagpatuloy ng ating mga pag-aaral ng katwiran ng Diyos dito po sa ating prayer meeting. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kapatid sa inyong lahat. Madaling araw doon sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po muli sa Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng pagkakataong kagato na magtuloy-tuloy tayo sa pagsisiyasat ng salita. Naalaala ko yung nangyari sa mga unang Kristiyano, yung mga taga-Berea. Araw-araw ginagawa nila yun eh. Doon sa 17 Gs, kapatid na Daniel ng gawa. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kung makita niyo yung effort ng mga taga-Berea, yun ay naging dahilan upang maging marangal sila kaysa mga taga-Tesalonika. Karangalan pala sa Diyos yun, yung siyasatin mo ang kanyang salita. Kumbaga, para sa iba, ito, simple lang, hindi parang something that can be neglected or something that can be put into en un lado. How do you say that? Sa isang tabi. Sa isang tabi. Para sa iba, ganun. Pero kung ating mabaktayan yung nasa Biblia, nagiging karangalan pala sa Diyos yung pagsisiyasat ng kanyang salita. Karangalan pala yun. Naging lalong marangal ang mga ito, ang mga taga-Berea, kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan. Matagal na tayong nag-aaral ng Biblia, pero naisip ko kung paano yung mahabang buhok ay karangalan sa babae. May karangalan din pala yung pagsisiyasat ng kasulatan, lalo na kung aaraw-arawin mo. Malaking karangalan pala sa Diyos yun. Kaya doon sa Malakyas, ang sabi ng Panginoon, yung mga natatakot sa Panginoon, nagsang-usapan. Pinakinggan ng Panginoon at dininig isang aklat ng alaala na sulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin. Sa makatid bagay isang tanging kayamanan. Kaya pala ito parang isang malaking karangalan sa harap ng Diyos. Yun palang mga taong nag-uusap-usap ukol sa Diyos, sa mga salita ng Diyos, para pala silang isang tanging kayamanan. Parang treasure. Pagka-treasure, talagang maraming karangalan yung treasure para sa may-ari sa kanya eh. Hindi lang yung may-ari ang
nakaka-realize nung halaga nung kanyang pag-aaring treasure o kayamanan o mga mahahalagang hiyas. Kundi pati yung iba, naranasan ko kasi nung ako po'y umalis sa Pilipinas, daladala ko yung kaisa-isa kong natira na kalakal. Nagtitinda kasi ako nung araw ng sing-sing. Siguro mga 1963, 64. Nag-umpisa na akong magka-interest sa mga ginto, sa mga brilyante. Kasi na pag-aralan ko sa school, yung brilyante, ano pala yun? Billion taon na pala yun. Parang yung sense of history, parang maano sa akin yun eh. Ganun po ako mga kapatid sa science. Mahalaga sa akin yung mga nasasabi sa science. Kaya ako nagtinda ng mga panglalaking mga panahon ng kapatid na Perez. Kasi gusto ko talagang kumikita. Nagtitinda ako ng mga alahas na mahalaga, mga brilyante. No? Meron akong natira na isa na nung ako sa Pilipinas, dala-dala ko yun. Kasama ko pa yata sila Brad Sani noon sa London. Kasama ba kita noon, Brad Sani? Opo, kapatid na Eli. Dala niyo po yung isang malaking sisinoy brilyante. At pumunta po tayo sa Harrods po yata yun, yung mall ng mga mayayaman sa mga famous na mga tao sa London. Meron puro mga tindahan ng diamond, mga sing-sing. At naalala ko nga po, tinatanong po natin doon kung meron pang mukha o kasi laki kasi bigat ng brilyanting dala-dala nyo. Pero wala po tayong makita, pinakita lang po na yung pinakamalaki nila, mas maliit po doon sa dala-dala po ninyo kapatid na Eli. Oo, yun. Apa sabi nung nakakitang tindera, is this real? Sabi niya. Sabi ko, you can test it. May pan-testing. Nung i-testing niya, wow, it's real, sabi niya. Ayun. But kaya ko na ikukwento, mga kapatid, para bang kung natira yun sa mga tinitinda ko nung araw, parang kita ko na yun, tubo ko na. Alam ko mahalaga yun eh. Kasi bilyon taon na yun eh. Ang akin, ang halaga nun, hindi yung pera. Ang tinitingnan kong halaga nun, yung existence ng bato na yun, bilyon taon na ayon sa siyensya. Kaya nangyari, parang ayokong ibenta noon. Pero malaki na pala yun. Akala ko maliit lang eh. Doon sa mall ng mga milyonaryo doon sa London, wala silang ganong kalaki, sabi niya. Rare na yung cut na yon, sabi niya. Rare. Alam ko kung gaano kalaki, gaano halaga nun, para sa akin na may-ari. Pero yung ibang nakakakita, meron din silang appreciation doon sa halaga nung hiyas, no? Yun yung sinasabi sa Malakyas eh. Ang sabi sa English doon sa verse 17, and they shall be mine, said the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. Para man jewel yun. Jewel. Parang isang hiyas. Nagbibigay karangalan sa may-ari at bibigay karangalan din sa labas. Yung mga hindi may-ari, na-appreciate nila yon. Ayun. Sa punto na yon,
Doon lang naman kami magkaiba ng kapatid na Daniel Brad Sani. Bakit po, kapatid na Eli? Kasi, binigyan ko siya ng isa, maliit dong kesa sa akin. Aba, nung matagal na, sabi ko, anak, asan yung binigay ko sa'yo? Binagbili raw niya kasi wala na siyang pera. Tinulong yata akong kanino. Kapatid na Daniel, pinagbili mo yun, di ba? Sabi mo sa akin. Opo. May pangangailangan po nun na na medyo nagkaipitan po na may kailangan pong punuan. Wala po maatrasan panahon po na yun dahil medyo marami pong nagkasabay-sabay. Yun po ang napagdiskitan. Una po na isang lalang tapos ayun na po, wala na. Ayun. Sabi ko, nang hinaya ko kasi yung binigay ko sa kanya, perfect yun. Perfect ang stone noon. Hindi naman kalakihan yung binigay ko sa kanya, nasa yata yun eh. Nasa 5 carats. Yung sa akin, 7 carats yun eh. Milyon na rin ang halaga nun ngayon. Nung araw, nabili ko lang yun, 300,000. Galing sa Hong Kong. Naging milyon ang halaga dahil tumaas ang. Matagal na kasi yun, siguro mga nasa 35 anyos na yun. Yung na yun, na itinda-tinda ko noon. Nakikita ko yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, may jewels. Pag ang tao pala mahilig mag-usap sa salita ng Diyos, nagpapahalaga sa salita ng Diyos, naging marangal ka sa Diyos para kang isang alahas na mahalaga. The day when I make up my treasured possession, ang sabi sa English Standard Version, the day when I make up my treasured possession. Sabi naman sa Modern King James Version, ang sabi, they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels. Ang trato pala ng Diyos sa mga taong mahilig sa salita niya, sila'y mararangal at para silang alahas na mahalaga para sa Diyos. Kaya itong ating ginagawa, mga kapatid, yung pagsusuri ng salita ng Diyos. Kung araw-araw nga magagawa natin ito, lalong magaling eh. Kami ng kapatid na Daniel, araw-araw kami talaga 2 times a day pa na nag-e-exposition, Tagalog, English, Kastila, tapos meron pa kaming Portuguese dito sa Brazil. Mas maganda talaga yung aral ng Diyos. Sinisiyasat sa kasulatan. Napakalaking karangalan pala nun sa Diyos. Yung mga taga-Tesalonica, mararangal yun eh. Alam nyo ba't marangal yung taga-Tesalonica? Mahal na mahal ni Pablo yung mga taga-Tesalonica. Sabi niya, wala na kaming masabi sa inyo. Ilagay mo yung talata. Sabi niya sa Tesalonica, wala na kaming masabi sa inyo. Wala silang maipintas sa mga taga-Tesalonica sa kanilang pagiging lingkod ng Diyos. Basahin muna natin yung 2:8. Tapos hanapin mo yung wala na kaming masabi sa inyo. 2:8 muna, kapatid na Daniel. Gayon din kami, palibhasay may magiliw na pag-ibig sa inyo, ay kinalugdan namin kayo'y bahaginan, hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagkat kayo'y naging lalong mahal sa amin. Ayon, napakamahal ni Pablo itong mga taga-Tesalonica ito. Kayo ikay naging lalong mahal sa amin. Mahal na mahal ng mga apostol, mga taga-Tesalonica. At dun sa 2
Tesalonica sa 1:8, sabi ng mga apostol sa Thessalonic, basahin natin. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Anupat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman. Wala na akong masabi pang anuman sa inyo. Tuloy mo sa 9, kapatid na Daniel. Sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung anong nangakapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Sa Corinto, daing nasasabi ni Pablo Actually, kung pwede lang magsalita ng masakit, sasabihin ni Pablo sa galit niya kung minsan sa Corinto, sa daing ng problema. Ano? Gusto niyo ba pumarian ako sa inyo? May pag-ibig o may panghampas? Gusto namang hampas ni Pablo Naramdaman niya sa Corinto yun Basa. Naiinis siya sa Corinto dahil ang daing duda, daing kalokohan mga taga-Corinto. Basahin natin. 4:21. Anong ibig ninyo? Pariyan ako sa inyo na may panghampas o sa pag-ibig at sa espiritu ng kahinahunan? Ano? Ibig nyo? Pupunta ko sa inyo, may panghampas o sa pag-ibig at sa espiritu ng kahinahunan? Para masabi mo yan, may talagang dapat latiguhin itong mga taga-Corinto sa daing ng problema. Pero sa Thessalonica, ang sabi niya, wala na kaming masabi sa inyo. Wala siyang maipinta sa mga taga-Thessalonica. Pero ang mga taga-Berea, naging lalong marangal. Maraming karangalan ng Thessalonica Ang Thessalonica ang tumutulong kay Pablo sa pagpapalaganap. No? Nagpapadala ng tulong sa kanya. Ang Thessalonica, naging lalong mahal kayo sa amin, sabi niya. At wala na kaming masabi sa inyo, sabi ni Pablo sa kanila. Pero sabi naman ng gawa, itong mga taga-Berea naging lalong marangal kaysa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Tanungin kita ngayon, kapatid na Daniel, naunawaan mo yung karangalan sa harapan ng Diyos na pag tayo nagsisiyasat ng mga salita ng Diyos, gaya ng mga taga-Berea? Opo, kapatid na Eli, dahil dito nga ay yung nag-uusap noong mga bagay na tungkol sa kasulatan ay naging parang tanging kayamanan para sa Diyos, kapatid na Eli. At ito nga pong sinasabi ninyo sa amin, bakit sinabi yung naging mararangal ang mga ito. At ito po'y isang bagay na may kinalaman sa pagsisiyasat doon sa mga kasulatan. At ito po'y isang napakaganda palang bagay na mai-observe. Yung kasulatan ay mabigyan talaga ng halaga sa buhay ng isang tao. At ito po ay nagbibigay din sa atin ng tamang giya para kagaya nung dumating na si Pablo doon sa punto na wala na nga siyang masabi. Doon sa kumbaga po parang kulang na lang halos masabi na wala na akong ituturo sa inyo. Alam nyo na yung dapat ninyong gawin dahil po sila ay naging well-versed na kumbaga yung mga kapatid na natuto ng mga bagay na may kinalaman sa kasulatan, kapatid na Eli. Kaya parang ito'y isang malaking karangalan. Magbasid kayo sa mga iglesia ngayon kung meron bang kagaya natin na nagsisiyasat ng kasulatan kagaya natin. Ano masasabi mo, kapatid na Joseph, saka kapatid na
ah, Rodel. Meron ba tayong kapareho sa pagsisiyasat sa kasulatan? Kapatid Nelly, wala po. Lalo na po dito. Siyempre dito po ay nakikita na yung nangyayari. Tikal kaming narito para tingnan at mag-obserba sa paligid. Lahat po ng existing na relihiyon, nothing compares. Sabi nga po hindi po mayakambing man lang. Hindi sila ganito. Sa kanila, 1, 2 talata. Tapos napakaraming daldal. Pare-pareho na lang po yun. Iba-ibang pangalan ng iglesia, iba-ibang denominasyon sila, pero isa po estilo. Ganun lang po, hindi pa kagaya sa atin, mga kapatid. At salamat po sa Diyos, naintindihan ko din po yung pinupunto nyo na yan sa mga taga-Berea, kapatid na Eli. Bagaman ang mga taga-Tesalonica nga po pala ay marangal. At ano pa ba ang masasabi mo kung hindi yung mapupuri mo yung mga kapatid doon? Si Pablo mismo, parang, kumbaga, speechless na po siya. Ano pa ba ituturo ko sa inyo? Andyan na lahat Alam nyo na. Talagang mataas na po ang ano ni Pablo sa kanila, ang rating niya. Kumbaga, pagka bibigyan niya ng grade, talagang mataas na. Pero mas lalo pa po pala mga taga-Berea. Dahil sila naman kung magsiyasat ng kasulatan, araw-araw. Which is, lalo ko po ngayon nakita ngayon para sa atin, sa kalagayan natin, na ginagawa niyong effort. Hindi lamang actually para sa mga kapatid sa iglesia, kundi sa mga tagalabas. Pati sa iba-ibang relihiyon, nakakakuha po sila sa atin ng mga encouraging words from our God. At iyan po ay nakikita nila yung halaga noong sa atin. Kaya ngayon po, marami din po yung talagang nakasubscribe sa inyo sa araw-araw Bible study. Hindi ka pareho nung wala pa pong lockdown. Ngayon po, mas marami actually. Kaya, ayun po, nakikita ko nga po yung ganun. Treasured jewel pala, kumbaga treasured possession. Ang tingin naman ng Diyos sa mga ganun na ang salita niya ay pinapahalagahan nila, araw-araw ay may pagsisiyasat sila. Ganun po pala kahalaga yun. Sana mapanatilihan po natin itong ganito kahit wala nang lockdown, mga kapatid. Kahit wala nang lockdown, sana tuloy-tuloy na po itong ganito. Kasi nakaabot tayo doon sa ganong level na sinasabi pala sa Biblia na araw-araw din tayong nag-aaral, nagsisiyasat, at hindi daldal lang kahit sino. Ang mga tinatalakay ni Brother Eli sa atin, ni Brother Daniel, ayan po, talata. Tuloy-tuloy na pag-aaral, series, sequences ng mga lessons na makikita mong salita talaga ng Diyos ang pinag-uusapan, hindi po chismis, kapatid Nelly. Kaya walang kapareho yan dito. Kahit USA, pare-pareho lang po yung mga pastor dito. Kahit ano pa sila. Isa po estilo nila, Brother Eli. Ikaw, Brother Rodel. Kahit hindi po natin mapuntahan isa-isa, Brother Eli, yung mga iba-ibang religion, makakatiyak po tayong wala tayong kapareho po ngayon Kagaya nyo ni kapatid na Daniel sa matyaganin yung pagtuturo sa amin ng mga salita ng Diyos na nagsisiyasat po tayo lagi ng mga kasulatan. Kasi pagka meron tayong mga Bible expositions, mababasa naman po natin yung mga comments Ang mga comparison nga po nila, yung natutunan ko sa 3 linggo rito, hindi ko natutunan sa 40 taon ko sa iglesia kinaroroonan ko. Yung pong kanilang sinasabi, kapatid na Eli. At kami namang mga magkakapatid, may kanya-kanya po kaming mga relihiyong pinanggalingan. Wala po kaming naranasang ganitong, kumbaga, katyaga, tapos kadedicated na pag-aaral ng salita ng Diyos, kapatid na Eli, na sinisiyasat natin talaga ang mga kasulatan. At napakaganda pong maintindihan po yung sinasabi niyo po ngayon sa amin, na binabasa niyo po sa Biblia. Hindi lang po basta pala kami nakikinabang ng pagkatuto sa mga aral ng Diyos na ating sinisiyasat sa kasulatan, kundi yung palang magsiyasat lagi ng mga kasulatan, karangalan po pala sa harapan ng Diyos yun, kapatid na Eddie. Napakaganda pong punto no, na itong ginagawa natin, meron po palang nilalapatang napakagandang bagay na hindi po nagaganap ito sa iba't ibang pananampalataya. Kaya hindi naman sumusulong po ang kanilang pagkaunawa, kapatid na Eddie. Ang Katoliko, 2,000 taon na, hanggang ngayon nagkukuros pa rin. Ang mga iglesia ni Manalo, hindi na natuklas ang Kristo hindi pala tao. Hindi na kasi po nagsisiyasat Ang mga Sabadista, ganun din, hanggang ngayon, hindi kumakain ng baboy. Nangingilin pa rin ng Sabado. Walang asenso.
Pero tayo po, saksi po kami, kapatid na Eli, kung papaanong sa awa at tulong po ng Panginoon, lalong sumusulong, lumalago ang ating pagkatuto. Lalong dumadalisay ang pagkatuto natin sa mga aral ng Diyos. Wala pong ganito sa iyong mga relihiyon. Maski ang mga tagalabas, sila mismo nagsasabi, wala tayong kapareho, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Ikaw, anong observation mo, Brad Sani? Kapatid na Eli, ngayon ko lang po na-realize kung kahalagahan po at yung Teka, Brad Sani, bago mo ituloy. Kaya ko po tinatanong ang kasama, kayo rin mga kapatid, gusto nyo mag-participate, pwede rin eh. Gusto nyo mag-participate, sabihin nyo lang sa control. Gusto ko po rin magsalita, Kapatid na Soriano, something like that. Mamaya ituturo ko po sa inyo ang punto. Ba't ko tinatanong sila, anong kanilang masasabi. Okay, kapatid na Sani. Opo, ngayon ko po na-realize po yung sinasabi po ninyo na yung mga taga-Berea ay nagkaroon ng mas lalong karangalan, naging mas marangal kaysa sa mga taga-Tesalonika. Na itong mga taga-Tesalonika ay lalong naging mahal kay Pablo dahil wala na nga po siyang maraming masasabi pa sa mga taga-Tesalonika dahil katulong at kamalasakit ni Pablo, yung mga kapatid sa Tesalonika, nagpapadala ng tulong para sa gawain, tumutulong kay Pablo. Pero ganun pa man na itong mga taga-Tesalonika napamahal kay Pablo, wala na siya maipintas pa Pero comparatively speaking, itong mga taga-Berea ay lalong mas naging marangal kaysa mga taga-Tesalonika. Ang ganda po ng kapatid na Eli dahil sa pagsisiyat nila araw-araw ng mga kasulatan sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Na pagka po pala nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-uusap-usap ng salita ng Diyos, yung pala itinuturing ng Diyos na tanging kayamanan, treasure, kumbaga. At jewels nga po, sabi po sa King James Version, napakahalaga na kayamanan, hindi po basta kayamanan So, ganun pala kaimportante sa Diyos, yung mga taong nag-uusap-usap tungkol sa salita po ng Diyos. At, kumbaga, kung itong mga taga-Tesalonika, napamahal na nga kay Pablo, pero mas may karangalan itong mga taga-Berea. Meron silang kapurihan. Sabi nyo nga po, yung mga taga-Korinto, pagsabihan ni Pablo, ano ibig ninyo? Paririhan ba ako sa inyo na may panghampas? Ang dahil sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto Pero sa Tesalonika, hindi po ganun kahaba dahil ito mga kapatid sa Tesalonika, naturuan na ni Pablo ng pagmamalasakit, ng pagsunod. Kumbaga, meron na itong pusa Alam nila yung aral. So, ang ganda, mahal na ni Pablo itong mga taga-Tesalonika. Pero yung importansya noong pag-aaral po ng salita ng Diyos, araw-araw na sinisiyasat ng mga taga-Berea, mas lalong nagbigay sa kanila ng malaking karangalan sa harapan po ng Diyos, kapatid na Eli. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon, araw-araw na nag-aaral po ng salita ng Diyos, Bible study, Bible exposition, prayer meeting, worship service, wala pong patid Araw-araw po Lunes hanggang Linggo Nag-aaral po lagi tayo ng salita ng Diyos, lagi nagsasalita ng kapatid na Daniel, which is hindi po namin ito nakita sa ibang mga relihiyon. Kagaya po ng pinanggalingan ko, sa amin po kasi pagka sinabing Bible sharing, babasa po ng talata sa Biblia, bawat isa sa amin magbabasa ng talata. At sasabihin ng pastor, ano pagkakaintindi mo? Kanya-kanyang sharing yon kung ano naintindihan. Tapos magpapaliwanag ang isa't isa, tapos testimony, dati akong lasinggero, dati po akong adik, kagaya ni Kuya Roland. Dati akong ganito, yan, mga testimony sinasabi. And then, aawit, this is the day that the Lord has made. Tapos tatagalugin lang, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tapos hallelujah, praise the Lord. Puro ganun lang po. Wala kang matutunan ng salita ng Diyos. Tapos speaking in tongue. Kabisado mo na yung routine Yung merong pagkakatipon sa mga gathering na mga fellowship na yan, ng mga born again. Which is, ito pong sa aking ginagawa,
lagi kang merong matututunang bago. Hindi palagi ang routine lang, puro ganun-ganun lang. Wala kang matututunang kaalaman sa Biblia. Pero ito pong ginagawa natin, Brad Eli, kakaiba. Araw-araw lagi tayong may natututunan. Kahit po sa Bible study lang, meron kang mapupulot. Kagaya lang po nitong araw na ito. Ayan, panibagong kaalaman po yan, kapatid na Eli. Doon po sa Gawa, 17, Gs hanggang 11, na napakaganda pala ng pagsisiyasat ng salita ng Diyos araw-araw. At itinuturing ng Diyos yan na mga tanging kayamanan. Salamat sa Diyos sa pagtuturong ito, kapatid Eli. Para patunayan na yan, napakahalaga talaga yung ukol sa salita ng Diyos. Basahin natin, kapatid na Daniel, ng Lucas 10:38. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon, at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupuri naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod, at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat, isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ayun, napakagaling palang bahagi nun. Yung napili ni Maria na mag-concentrate sa salita ng Diyos. Mas maganda yun kaysa sa pakainin mo ang Kristo. Dapat alamin mo, kaya naaabalang masyado si Marta. Gusto niya mapakain niya ang Panginoon Kristo Di ba? Yun ang setting nun Kasi pumasok sa kanilang bahay si Kristo. Gusto niya mapakain niya. Kasi talaga yun Kasi ang magpakain kay Kristo, magpainom, hindi mawawala ang ganti. Napakagandang bagay yung ginagawa ni Marta. Pero sabi ng Panginoong Jesus, nakikita mo na yung volume yung gravity nun, Chairman? Nakikita mo? Opo, kapatid na Eli. Kasi kung ikukumpara mo po yung pagsiyasat, pagdinig ng mga salita ng Diyos, lalo na kung ang ating Panginoong Hesukristo ang mga ngaral, mahalaga yun Mahalaga yun, kapatid na Eli. Pero doon naman sa punto ni Marta, alam mo, Opo. Roland, Brother Roland, Opo. si Marta mas pagod yun. Maghiwa ka ba naman, umigib ka, maggatong ka ron, wala pa namang gasol nun Hindi nyo ba naisip yun, yung magluto kang mag-isa nung araw? Pagkakailangan mo gatong dun malaki yung kahoy tatagain mo pa yun, sisibakin mo Yun ang more or less ang ginagawa ni Marta. Nagpapakulo, nagluluto, nagsasaing, siguro gumagawa ng tinapay o anuman. Kaya naaabala siyang masyado sa maraming paglilingkod. Wala ba ikang Panginoon, wala bang anuman sa'yo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod mag-isa? Di walang katulong si Marta. Pagod na pagod yun. Si Maria nakaupo, nakikinig. Mas magaling pa pala yun kaysa magpagod ka ng magpagod. Pero hindi walang kabuluhan yung ginagawa ni Marta, no? Kasi, sige, Brother Roland, tingnan ko kung nakuha mo yung punto ko. Opo, kapatid na Eli, kumpara nga po doon sa ginawa nung dalawa, talaga po yung ginawa ni Marta. Gaya po ng sabi ninyo, para mapakain mo ang isang tao, lalo na si Kristo po.
At yung pagpunta sa bahay ni Kristo sa bahay ni Marta, ni Maria, hindi naman po siguro madalas din yun. At sinamantala ni Marta, kahit na para mapakain mo ang tao ay mag-e-effort ka. Sabi nyo nga po, walang kala na katulad ng kala na ginagamit natin ngayon, na isang click lang, makapagpapainit ka na, makapagluluto ka na. Naalala ko nga po yung kusot na ginagamit ninyo, kapatid na Eli, para maging kalan sa pagtitinda sa lumpia, sa pagluluto ng lumpia. Ay, napakahirap po na dinaanan ninyo na ang kalan natin noon kalan dikusot. Napakakati sa katawan noon, mga kapatid. Pero talagang para lang makapagluto ng marami lumpia, titiisin mo yon, yung pagbuo ng kusot para maging panggatong. Ganun po kay Marta na i-imagine ko po na ganun ang naging effort ni Marta at si Kristo pa ang papakainin. Sabi po sa Biblia, pagka napakain mo yung nagutom, pag napainom mo, kahit hindi na si Kristo, kundi yung napakain mo, yung mga maliliit na kapatid ni Kristo, kay Kristo natin ginawa At yung mga kapwa-tao natin na napakain, napainom, tinatanaw ni Kristo po yun dito sa pagkakataong ito, mismo si Kristo ang pinakain po ni Marta. Pero, ipinakita po ni Kristo ang mas mahalagang bagay doon sa pagkakataon na dapat mong magawa. Sinabi niya po kay Marta, para pagka naulit-uli yung pagkakataon na yon, kung pipili ka ng gagawin mo para mas maging mahalaga sa paningin ng Diyos at ni Kristo o maging marangal ka, unahin mo na yung pakikinig ng salita ng Diyos, pagsisiyasat sa kasulatan. Napakaganda po nung punto nyo na idinagdag, kapatid na Eli. Dolan, teka muna. Opo. Meron itong kumonekta na kapatid Opo. Tingnan nga natin kung meron siyang gustong sabihin. Yung taga-Ireland. Pakitawag mo nga, Brad Sani. Marvin Omulon. Nakakonekta ba? Hello po. Dinig po. Dinig ka, Brad Marvin. Sige po. Magandang araw po sa lahat mga kapatid, sa kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Napakaganda po kapatid na Eli na pakinggan ko po sa inyo. Yun po palang mga taga Thessalonica, bagamat mahal po sila ni Pablo dahil po masipag po sila sa pagtulong sa gawain. Pero doon po sa gawa, mas marangal pa pala yung mga taga Berea kasi nga po sa kanilang pagsisiyasat po sa salita po ng Diyos. Kaya kung paano pong yung isang kapatid na babae na may mahabang buhok, karangalan sa kanya, karangalan din pala sa Diyos yung pong pagsisiyasat sa kanyang mga salita. At doon po sa pinaliwanag niyo po kapatid na Eli, doon sa Lucas, yung magkapatid na Marta at Maria, bagamat pagod na pagod po si Marta sa pag-asikaso, pagmapakain at mapainom po ang ating Panginoong Hesukristo. Pero yung pong ginawa ni Maria na nakikinig po sa ating Panginoong Hesukristo ay palang mahalaga yun, kapatid na Eli. Bagaman mahalaga din naman po na mapakain, lalo na po yung ating Panginoong Hesukristo, pero yung po talagang pakikinig ng salita ng Diyos, yun po ang pinakamahalaga sa Diyos, kapatid na Eli. Yun po ang aking naintindihan po dun sa sinabi niyo po. Malaking karangalan yun kasi. Sabi sa Biblia, karangalan yun. Kaya ko ito ganito ko inuumpisahan ang ating pag-aaral ngayon. Para ma-reiterate sa inyo mga kapatid, na ang ginagawa natin, hindi pastime. Kasi baka ang natatanim sa isip nyo, kasi lockdown ngayon kaya ganyan ang ginagawa ni Brad Eli. No?
nataon lang na lockdown. No? Pero hindi kaya natin 'to ginagawa ay lockdown. No? Kundi nung nakakaraang ilang matagal-tagal na rin Brad Joseph. Natatanda mo sinabi ko, bakit ba ako magpaksa? Punong-puno ng paksa itong mga sulat ni Pablo. Natatandaan niyo ba yung sinabi ko yon? Opo, kapatid na Eli. Kaya nga po mula nung talakayin po yung sa hapunan ng Panginoon, yung nagdire-diretso na po yun sa unang Korinto 8.1 hanggang eto na po, tuloy-tuloy na po. Kapatid na Eli. Ganun po. At saka ako po, naniniwala po ako sa sinasabi niyo hindi dahil sa lockdown, kaya tayo ganito. In fact, ito siguro maaring applicable sa iba at sa mga kapatid. Pero kayo po hindi eh. Dati pa po, kahit walang lockdown, sa tagal na ng panahon. Ganun po ang ginawa niyong routine, araw-araw, pangangaral, walang araw na hindi kayo nag-exposition ni Brother Daniel. Kahit po nga sa Brazil, yung nag-triple, double effort pa po kayo dyan. Yung dating hindi ng pangaral nyo sa Pilipinas, dumoblit, tumripli pa po dyan sa lalayo kasi ng mga binibiyahe. Pero hindi nalilimitahan yung exposition. 2-3 beses sa isang maghapon. Araw-araw, umaga, hapon, gabi, wala pong lubay. Ganun na po kayo eh. Siguro sa amin ngayon, kasi hindi po dati ganito ang iba sa mga kapatid na nakakatutok sa inyo araw-araw. Pero salamat po sa Diyos. At yun nga, hindi dahil sa lockdown kaya natin ginagawa ito. Importante po talaga yung ine-emphasize nyo sa amin na dapat yung pag-aaral, pagsisiyasa sa salita ng Diyos, nakalagay sa priority. At may opportunity tayo ngayon. Hindi man natin magawa yung kagaya nung physical na nandoon si Maria nung araw at saka si Marta na nag-aasikaso naman sa Panginoon Jesucristo. Pero mga kapatid, ngayon pwede tayong maglagay ng priority. Kahit na hindi po ganun, same situation na physical silang nandoon. Ngayon may pagkakataon tayong makapakinig sa mga salita ng Panginoon araw-araw at bigyan natin ng priority sa mga ginagawa natin. Yun lang talagang may kasamang sacrifice din po talaga. Dahil siyempre, iba-iba tayo ng time zone, iba-iba po ang mga ginagawa natin sa araw-araw, pero pagka i-align mo lahat at lalagyan mo ng priority, dapat on top pala lahat doon sa ginagawa natin ay yung pag-aaral po ng salita ng Diyos, kapatid na Eli. So hindi po talaga dahil sa lockdown, kaya lang natin ginagawa ito. Yun lang ang gusto ko ipunto sa atiran, na hindi natin ito ginagawa as pastime. Ginagawa natin ito, bahagi kasi ito ng ating pananampalataya, na magmahal tayo sa salita ng Diyos. At ito pala, karangalan natin sa harap ng Diyos na magsiyasat ng kanyang mga salita gaya ng naging karangalan ng mga taga-Berea. Yan. Ngayon, balik tayo doon sa ating kapatid na Daniel. Ano yung huli nating, natatandaan mo ba kapatid na Daniel, yung huli kong sinabi noong nakaraan? Yung 14 na kung bakit saan ang galing yung salitang, ano nga ito? Ano nga ito mga kapatid? Opo, kapatid na Eli. Ang totoo po dun sa 2 punto na yon, 2 beses po kasi yung paggagamit dun sa ano nga ito eh. Yung una po na punto ng sinasabi ng apostol na si Pablo, yung nandun sa 13, yung nagsasalita ng wika, manalangin na siya ay makapagpaliwanag. Dahil ang reason niya, sabi niya po, kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu. Pero ang aking pagdatapot, ang aking pag-iisip ay hindi namumung. Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu, mananalangin din ako sa pag-iisip. Aawit ako sa espiritu, aawit ako sa pag-iisip. Kaya niya po ipino-point out ito dito, kung ganun din lang naman, na hindi din lang naman ako maiintindihan, ito yung mas mabuti na. Ano nga ito, sabi niya, di mananalangin ako sa pag-iisip, mananalangin ako sa espiritu, kasi hindi rin naman ako maiintindihan ng iba eh. Kaya ang sabi po niya, sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu,
ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng siya nawa? Kasi hindi ka naman nga naiintindihan, kung ganun mo gagawin na nagsasalita ka ng wika na hindi naman siya pamilyar, hindi niya naman naiintindihan, hindi siya makakasang-ayon. Kaya pinapakita niya yung mas mabuti pa. Huwag ka na lang, sa espiritu ka na lang, sa isip ka na lang manalangin kesa magsasalita ka ng wika na hindi naman makakasang-ayon yung iba. Hindi naman sila makakapagsabi ng siya nawa na hindi naman nila naiintindihan. In the same manner, doon din po pumasok, kapatid na Eli, yung pagpo-point out niya naman doon sa pagdating na 26 na ang sinasabi niya na doon sa 26, ano nga ito mga kapatid? Meron din po siyang pinanggalingan. Parang dito niya rin ipinapakita na ito naman yung mas mabuti. Kasi ang lundo po ng kanyang ipino-point out, yung maintindihan yung aral na ipinapangaral, maintindihan yung kanyang itinuturo dahil yun po ang makakapagpatibay. Kaya nga, noong bago po itong 26 ay ipinapakita niya naman na kung nagsasalita kayo ng wika, nagkakatipon ng buong iglesia doon sa 23 at nagkakatipon sa isang dako, lahat ay nagsasalita ng wika, tapos merong papasok na hindi naman marunong nung wika o hindi mga nagsisisampalataya, hindi ba ikasasabihin na kayo yung mga ulol? Pero ito po kasi, pinapakita niya dito na kung ang sasabihin ninyo ay hindi naman naiintindihan, baliwala lang yan, ginagawa ninyo na yan. Pero kung kayo ay nangangaral, nagsasalita kayo doon sa wika na naiintindihan nung pinapangaralan ninyo. Kaya sabi po, kung ang lahat ay nagsisipanghula, meron pumasok, ibig sabihin po, nagsasalita sa ikapangangaral, sa ikaaal, sa ikatitibay. Kaya kung nagsasalita sila sa wika na naiintindihan nung kanilang mga kausap, pareho sila, hindi ba ang wika yung mahihikayat sila ng lahat, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat. Kaya po, ang lihim ng kanyang puso ay nahayag at sa gayoy magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos na sasabing tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Kaya po sabi niya, ano nga ito? Doon po pumasok yung pinapakita niya. Ito yung dapat. Ito yung mas maganda. Kagaya noong paano niyang sinabi doon sa una, yung ano nga ito, na kayo, kung kayo ay nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo ay may isang, sabi po dito, bawat isa sa inyo ay may isang awit. May isang awit na naiintindihan ng lahat ng mga kasama mo na umaawit. May isang aral. Aral na sinasabi mo doon sa paraan na naiintindihan noong mga nakikinig. May isang pahayag na nauunawaan ng lahat. May wika na nauunawaan ng lahat. Yung wika ninyo na common. May isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Na ang lundo po nun, kaya yun makakapagpatibay, dahil nga ginawa mo doon sa para na naiintindihan noong mga kausap mo. Otherwise, sa sarili mo na lang ikaw magsalita kasi wala namang makakaintindi sa'yo. Kaya ito pong point na sinasabi ninyo dito sa amin last time, ang natatandaan ko po, minarkahan ko po kasi yung dalawang ano nga ito na yun eh. Yun po yung tinandaan kong pinaka-guide ko eh. Yung ano nga ito na dalawa at saka yung sa ibang paraan. Yung otherwise. Kung hindi rin lang maiintindihan ka, huwag ka na lang magsalita. Dahil di ka rin lang naman maiintindihan. Sabihin sa'yo nung nakakapakinig sa'yo, siraulo yata itong mga to eh. Salita na salita, di ko naman naiintindihan sinasabi nila. Yung hindi sumasampalatay, paano mong mapapaniwala at paanong mangyayaring siya'y sumampalataya sa isang bagay na hindi niya naman naiintindihan. Ganon din naman yung mga kapatid, paano mong mapapatibay sa sinasabi mong hindi rin naman nila maiintindihan.
Kaya mangyayari, para ka lang nagsasalita din sa hangin. Kaya po sabi niya, ganito pala yung paraan. Ano nga ito? O pagka kayo ay nagkakatipon, may isang awit kayo na naintindihan ng lahat. Meron kayong wika, naintindihan ng lahat. Merong aral, naiintindihan ng lahat. Dahil po ang lundo, kaya niya po ito ginagawa ay para makapagpatibay. Hindi mo mapapatibay yung hindi naman nila naiintindihan yung sinasabi mo. Kaya po, mahalaga pala na sa pagkakatipon, yung pong talagang common, the same, parang hinimay po kasi ni Pablo ito, kapatid na Eli, dun sa pinapaliwanag ninyo. Lahat ng halimbawa na pwede niyang gamitin, ipinakita niya para maipaunawa niya sa mga kapatid na napakahalaga na naiintindihan yung salita ng Diyos, na maintindihan yung kanyang itinuturo at yung kanyang ipinangangaral. Dahil doon po magkakaroon ng pagtibay ang mga kapatid. Kaya po, dito po kapatid na Eli, nagkaroon po tayo ng pag-uusap tungkol po dito sa ilang mga bahagi na ito ng inyo pong tinatalakay sa amin. Dahil napakahalaga na maintindihan yung salita ng Diyos, kapatid na Eli. Doon sa punto na yon na ang pinakapunto ni Pablo ay maintindihan. Kasi nanggaling yan doon sa may mga nagsasalita ng wika, hindi naman naintindihan, sasabihin ng mga tao, para kayong mga ulol. Magpasalamat ka man, hindi naman siya makakasagot ng amen kasi hindi naman niya naintindihan. Pinag-weigh and balance niya yung pagsasalita ng wika between sa pagsasalita ng wika at saka yung pangangaral, yung panghuhula na ang kahulugan, magsasalita sa tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral, sa ikaaaliw. Yun yung kahulugan ng panghuhula sa bagong tipan. Ngayon, pinakikita niya ang intensyon niya sa pagdidiscuss niya ng lahat ng mga bagay na ito na ating napag-aralan ng mga nakaraan, na ayun ang punto de vista niya, maintindihan. Kaya nang tinanong ko sa inyo, mga kapatid, saka sa mga manggagawa, naintindihan nyo na ba ngayon kung bakit dumating dun sa salitang, ano nga ito mga kapatid, pagka kayo nagkakatipon? Ito na ang rekomendasyon ni Pablo, na pag nagkakatipon, bawat isa may awit. Awit na naiintindihan kasi ang goal, gawin ninyo ang lahat ng bagay. Gagawin nyo yung awit, gagawin nyo yung isang aral, gagawin nyo merong pahaya, gagawin nyo may wika, merong pagpapaliwanag sa wika. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ikatitibay. Ikatitibay kung naiintindihan. Ikatitibay ng kapatid. At ikakukumbinsi naman ng mga bisita. Kasi sabi niya, kung may pumasok sa inyong pagkakatipon, lahat kayo nagsasalita ng wika, wala namang nagpapaliwanag, sasabihin nung pumasok, mga ulul kayo. Pero ang wika niya sa 24, dadapat kung ang lahat ay nagsisipang hula, nangangaral, nagpapaliwanag sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral, sa kung may pumasok na hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat. Kasi lahat nagsasalita sa ikatitibay, sa ikapangangaral, sa ikaaaliw. Mahihikayat siya ng lahat. Masisiyasat siya ng lahat. Tapos sa 25, ang lihim ng kanyang puso nung bisita, ang lihim ng puso niya nahahayag. At sagay magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos. Sasabihin, tunay ngang ang Diyos nasa gitna ninyo. Wala labas. Pati yung hindi sumasampalataya, nahihikayat. No? Nahihikayat ang hindi sumasampalataya. Tunay ang Diyos nasa gitna ninyo. Kasi naiintindihan niya yung mga kapatid na kung ang lahat ng wika kayo manghuhula o magsasalita sa ikapangangaral, sa ikatitibay, sa ikaaaliw, mahihikayat yung hindi sumasampalataya. At
magsasabi siya ay na ang Diyos nga nasa inyo, makukumbinsi. Kaya sa 26, sabi niya, ano nga ito mga kapatid? Ayun. Pagka kayo nagkakatipon, bawat isa sa inyo may isang awit. Ay, ibig sabihin, isang awit na maiintindihan. Kasi nga, nanggaling doon sa, kung hindi naiintindihan, sasabihin mga ulul kayo. Halimbawa, nagkakatipon ng mga Pilipino. Puro naman kayo Pilipino. Bibili na kayo ng awit ng Portuges. Ang bisita mo Pilipino. Diba, inaawit mo mga to. Di ba gano'n, ano? Halimbawa, puro naman kayo mga Portuges. Bibilahan nyo ng awit kayo lang ang nagkakatipon Hindi naman international, local lang. Nagkakatipon kayo, bibila kayo ng awit na Pilipino, may pumasok na Portuges. Nararamdaman ko kasi sa exposition Merong pagkakataon, Brad Rodel, kung natatandaan mo, umaawit yung mga choir natin ng Tagalog. Maganda pagkaawit, hindi pumapalakpak yung mga Portuges yung mga Brazilian Kasi hindi nila naintindihan Tagalog Pero pag pinurtugis mo, kahit hindi masyadong maganda pagkaawit pumapalakpak sila Walang response pagka hindi nila naintindihan. Kaya yung salita ni Pablo, ano nga ito mga kapatid, pag nagkakatipon kayo, bawat isa sa inyo may isang awit. Awit na naiintindihan nung nagkakatipon. May isang aral. Aral na naiintindihan nung nagkakatipon. May pahayag. Pahayag na naiintindihan nung nagkakatipon. At may wika, may isang pagpapaliwanag para maintindihan nung nagkakatipon. Ang punto dyan, gawin ninyo lahat yan sa ikatitibay. O di ang pagpapatibay, ang mangyayari doon sa maiintindihan. Pero kung daldal ka ng daldal ng wika, no, na hindi naman necessary na magdaldal ka, puro lang naman kayo Pilipino, magwiwika-wika ka ng German. Ano yun? Titibay ba mga Pilipino ron? Wala naman German dun. Yon. Kaya ngayon, naintindihan na natin yung 14:6 kung ano punto dyan ni Pablo. Di ba? Naintindihan mo ba, Sis Luz? Prophet Eli, awa ng Diyos, naintindihan ko po yung punto nyo na yun, na talagang kailangan naiintindihan lahat para po makapagpatibay, naintindihan yung awit, yung aral, yung pahayag, yung wikang gagamitin, yung common para maintindihan lahat. Kasi pagka hindi nga po, sabi nyo nga, parang yung barbaro lang siya, parang walang kwenta, para ano yan, ano ba yan, hindi naman nila ma-appreciate yon kasi hindi nga nila naiintindihan, kahit gaano pa kaganda yung inaawit, kung hindi naiintindihan, yun nga po sabi nyo, hindi man sila pumapalakpak. Ganon din po yung mga aral na sinasabi, kung hindi naintindihan, hindi makakapagpatibay. Pero kung naintindihan, makakapagpatibay sa kapatid, tapos pati doon sa mga bisita, makakakunti yun, makakapagpatibay din sa kanila yun, maaanib pa sila. Yun po, Brad Eli. Pero kung hindi naintindihan, walang kwenta. Hindi po makakapagpatibay. Kaya pala, yun na yung conclusion ni San Pablo. Yung sinabi niya, ano nga ito? Yun na po, ang conclusion niya sa lahat ng mga diskurso na sinabi niya dun sa 14. Yun po, naintindihan po namin yan, Brad Eli. Binabasa natin yung talata na yan. Hindi natin alam yung ano niyan yung pinaka-konteksto, no? Okay. Na pala, ang layunin ni Pablo, kaya sinabi yan, pag nagkakatipon mga kapatid, kasi nga, sa pagkakatipon halimbawa nila, merong mga daldal ng wika, pinatahimik niya kung magsasalita ang wika, wala namang makakaintindi, walang interpreter, tumahimik nga kayo. Sabi niya, tuloy natin sa 27, kapatid na Daniel. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia
at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Yan ang aral. Kung walang magpapaliwanag, sasalita ka ng wika, puro, halimbawa, magsasalita ka ng wika, wala namang papaliwanag dun sa wika, tumahimik ka na lang kasi wala naman nakakaintindi, walang magpapaliwanag eh. Pero kung may magpapaliwanag, makakapagpatibay yun. Bawa, isang kapatid, talagang siya, naligaw siya sa Pilipinas, Brazilian siya. Gusto niyang magsalita para makapagpatibay sa kapatid sa Pilipinas. Gusto niyang magsalita ng natutunan niyang aral. Huwag nating ipagbawal. Kaya lang, kailangan may magpapaliwanag o mag-i-interpret. Kasi kung walang mag-i-interpret, hindi rin makaintindihan, magsalita na lang sa kanyang sarili at sa Diyos. Huwag ka nang magsalita sa kongregasyon.